what's up mga ropa? Ito pong yung lingkod. Suplado mo. Okay mga ropa, meron akong makapanood sa inyo. Tatandaan nyo to, kapag mahal talaga kayo ng lalaki, gagawa ng paraan nyo. Oo, totoo naman. Wag yung i-judge yung laman ng bulsa niya ngayon. I-judge mo yung laman ng ano niya. Mindset. Pangarap niya, yes, yung mindset. Uy, naniniwala talaga ako dyan, Mami Julia. Kasi regardless kung ano na siya, stable na siya, kung regardless kung marami na siyang ipon sa bangko, Yes. basta kung mahal ka talaga niya, magdidiskarte talaga yan para mapakain ka niya eh. Oo. Mas naniniwala pa nga ako sa mga generous boys, generous guys, kaysa sa mga rich guys talaga. Totoo, ako din. Kasi Totoo. para sa akin yung generosity, hindi porke may 1,000,000 ka, nilibre mo ako sa mga mahaling 5-star restaurant. Di ba yun yung Nakaangat ka na. generous? Oo. Kasi Diba? may mga lalaki na manlilibre sa'yo, tas 100 pesos yung kinain nyo. Yes. Yung judge ka, pero hindi nila maintindihan na 100 pesos na lang yung pera niya. Correct. Tama. Diba? Okay mga ropa, ano masasabi niyo doon? They talking about men na nagpupursige. They are talking about men na may maipoprovide sa kanila. Ganito mindset ng society ang mga kababaihan. Ganito kinondisyon ang mga babae ng ating society. Nakakalungkot isipin na bihira mo marinig yung magtulungan kayong dalawa, di ba? Laging it's always about extracting or ano yung makukuha ko dito sa lalaki na to. Ano yung kayang i-provide nitong lalaki na to sa akin. Ganun lagi mga ropa. Pag nasa relationship ka, ganun palagi. Kaya nga nakakatawa ibang tao na nakakapagod daw, manligaw ng 10, ng 5. Nakakatawa na nag-post tayo about doon and yung comment nila, it's more on about them na nanggagaling sa fear. Na hindi nila nare-realize ganun na sila na condition ng pinakikinggan nilang content creator. Maliligaw ka ng isa at umasa ka. Parang ganun. Di ba? Kaysa maligaw ka ng 10 kasi nakakapagod yun. Parang ganito yan. Yung pangarap mo. Pwede ka bang mapagod? Hindi nila alam na sila mismo, kinondisyon nila yung sarili nila na matakot. Matakot mag-try. Matakot dumiskarte. Matakot manligaw. Kung panliligaw man ang usapan. Diba? Kaya nga, like I said, pag ikaw, wala kang ginawa sa sarili mo para lumupit at umaasa ka sa isang tool na tingin mo laging mag-work, then yari ka. Talo ka. Why? Kasi nga nanggagaling ka sa fear mo. Ayaw mo mag-try ng iba. Ayaw mong palawakin ang iyong kaisipan. Laging sarado. Kasi daman-dama mo yung sinasabi sa'yo na dapat ganito ka, dapat ganyan ka. Ayaw mong pakinggan. Pagtatanggol mo kahit alam mo sa sarili mo na medyo may question na. Di ba? Ito para sa mga comment section natin na kini-question or naiinis. Ba't kayo naiinis kasi? Di ba? Gusto nyo idol nyo lang? Ha? Gusto nyo idol nyo lang tama? Hindi mo naman kasi kailangan mainis. Ang kailangan mo intindihin, unawain. Diba? Huwag kang magalit. Anyway, para sa inyo to. Kung totoo na ikaw ay die-hard fan ng idol mo, or kung totoo na loyal ka dyan sa idol mo, dapat di ka na nakikinig sa akin. Yan ang pinaka nakakatawa. Kasi in-expose nila yung sarili nila. Diba? Na pinakikinggan nila tayo mga ropa. Gets nyo? Sila talaga nakikinig sa atin. Kaya hindi naman sila magagalit ng ganyan eh. Hindi sila matitrigger ng ganyan kung hindi sila nakikinig sa atin most of the time. Hindi ako niniwala na isang beses lang yan. Tumingin yan. Alin dito? Alin dito? Ah, ganun? Binabanatan mo yung idol namin ha. Wait lang, comment ako dyan. Putang ina traffic ha. Hindi na ako natatawa. Grabe naman. Nangyari. Anyway, yun nga mga ropa, like I said, kung talagang loyal ka sa idol mo, hindi mo na kailangan mag-aksaya ng panahon sa akin. Basta maniwala ka na lang sa idol mo. Ganun lang naman yun eh. Ba't kailangan mong mainis, di ba? Talo ka dun pag nainis ka. Gets nyo mga ropa? Wala problema kung tama yung idol mo para sa'yo. Pero kung loyal ka, hindi ka na mag-waste ng time sa akin. Magulo naman siya mag-explain. Paano mo nasabi magulo? Anak ng pating traffic.
Anyway, balik na lang tayo sa pinag-uusapan natin. So, nakita nyo kung paano mag-usap yung mga babae. It's always about them. It's always about ano yung pwede kong makuha sa lalaki na to. Diba? Kasi hindi pwede talaga na yung maghahanap ka ng babae tapos wala kang pangarap, wala kang man lang pan-date. Hindi naman talaga sasama ang babae sa'yo. Pero yun nga, na-condition ng babae na talaga mag-extract na lang ng value sa lalaki. Hindi na nila inisip na ano yung maitutulong ko or ano yung pwede maitulong ko sa lalaki na to. Kaya bibihira ka makakita ng babae talaga na, babe, ano yung pwede ko maitulong sa'yo? Ayoko naman maging pabigat. Diba? Yung marinig mo yun sa isang babae, napakasarap sa pakiramdam nun sa isang lalaki. Kasi hindi mo maiisip na talagang, tangina na, kaya mo lang naman ako gusto kasi ito yung mga gusto mo eh. Kasi ito yung mga nakukuha mo eh. Hindi naman totoo na gusto mo ako eh. Hindi naman genuine na like mo ako eh. Diba? Genuine yung mga needs mo. Pero yung like mo ako, mahal mo ako, parang di naman eh. Di ba? Ganyan mga ropa. Ganyan-ganyan. At yan ang mahirap na baguhin dahil na-condition na tayo ng ganyan. Especially mga kababaihan. Women are looking for the best guy. Women are looking for survival. Di ba? Na makatagpo sila ng isang lalaki na talaga magtataguyod sa kanila. However, at the end of the day, kailangan may mai-provide ka pa rin sa lalaki na pinili mo. Hindi puro asa ka lang. Ngayon, kung aasa ka lang talaga, dapat doon na sa magulang mo. Wala kang gagawin, di ka sanay magluto, di ka sanay maglaba, di ka sanay maglinis ng bahay. Ang gusto mo is suportahan pa ng lalaki yung lifestyle mo, tapos ikaw walang gagawin, di ba? So anong kapalit? Bembang lang, lagi lang. Minsan hindi pa nga, di ba? How dare you? Kasi ang babae mga ropa na hindi sobrang down sa'yo, talagang pwede niyang i-hold yung sex na yan eh. Pwedeng hindi niya talaga maibigay sa yan or madalang niya ibigay sa iyo kasi hindi siya sexually attracted eh. Pero gusto niya yung mga nabibigay mo. Siyempre, sino ba naman ang ayaw nun, di ba? Lalo na kung ikaw yung nagpo-provide sa kanya at sumusuporta sa lifestyle niya, why not, di ba? So, paminsan-minsan siguro, pag nasa mood siya, pwede mo makuha. Pero iba pa rin yung talagang babae na talagang patay na patay sa'yo or talagang down na down sa'yo kasi sila mismo gagawa ng way para bembangin mo talaga sila araw-araw. Kasi they feel good eh. You make them feel good emotionally and you make them feel good sexually. Why? Kasi iba yung pakiramdam nila every time you are around with them. Iba yung pakiramdam nila na kasama ka nila. Mas naa-arouse sila madalas. Di ba? Kasi down na down sila. Kasi ganun ka nila kagusto. Kaya lagi yung piliin yung babae na kahit pa paano talaga malakas ang amat sa inyo. Huwag kayong magsisettle sa babae na masyado kang pinahihirapan, masyadong kinukomplika yung mga bagay-bagay. Talo ka dun. Hindi ka mananalo. Una oras pa lang. Emotionally, talo ka. Diba? Pero yung manligaw ka na marami, tapos sinasabi ng iba, nakakapagod yun. Yung mga nagsasabi na nakakapagod yun, yun yung mga na talaga, naniniwala dun na dapat balanse ka. There's no such thing as balance. Kasi kung totoo yan, dapat yung ginagawa mo para sa babae, na-appreciate niya. Diba? Dapat yung mga nice guys, talagang may girlfriend na or marami nang nabembang na babae. Diba? Kung totoo yung balanse. What? Yung sinasabi nilang balanse. Dapat balanse ka lang. What? No. Unang-una, attraction is asymmetrical. Magkaiba. Diba? Magkaiba ma-attract ang babae, magkaiba ma-attract ang lalaki. So, paano mo masasabi na kailangan balanse? Alin ang babalansin mo? Walang balanse eh. Kailangan attractive ka talaga. Gets mo? Pagdating sa attraction, you should know how to attract. So, paano magiging balanse? Ikaw ang nag-i-initiate. Ikaw ang magiging leader. Women will just follow. So, nasan yung balanse doon? Gets nyo? Kaya makikita mo talaga sa mga nagko-comment section, nanggagaling talaga sa fear. At yun yung hindi nila maalis sa sarili nila. Kasi nga, kinondisyon sila or sila mismo, kinondisyon nila yung sarili nila na ganito yung dapat kong paniwalaan. Di ba? Hindi ka open to learn. Hindi ka open na kumuha ng ibang perspective. Di ba? Na dapat maunawaan mo. Ganun mga tao eh, yung ayaw umalis sa comfort zone. Takot na takot. Di ba? Gagawa sila ng way para sabihin sa'yong mali ka, sabihin sa'yo na hindi tama yung sinasabi mo. Di ba? Pero okay lang naman yun. Kasi gano'n naman talaga pag meron kang idol. Pero yun nga, like I said kanina, kung loyal ka sa idol mo, hindi mo na pakikinggan pa. Di ba? So yun mga ropa, patuloy natin dito. Grabe, napaka-traffic. I'll see you guys next time mga ropa. Show love, peace out, and be fucking mysterious mga ropa.